Binitawan mo ako. Sabi mo noon, hinding-hindi mo ako iiwan. Pero anong ginagawa mo ngayon? Bakit ka tumatalikod? Sigaw ni Rosita habang humahagulgol. Dahil ito ang tama. Tingnan mo ang paligid natin. Lahat ng tao, hinuhusgahan tayo. Ang pamilya mo, ang pamilya ko. Wala silang ibang gusto kundi sirain tayo. Galit na wika ni Elias. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga ay tayo. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko para manatili ka? Pagmamakaawa ni Rosita. Hindi sapat ang pag-ibig sa mundong ito, Rosita. Pagod na akong makita kang nasasaktan. Pagod na akong makita kang umiiyak dahil sa akin. Mas mabuti pang magkalayo tayo ngayon kaysa habang buhay tayong magkasama pero pareho naman tayong wasak. Paliwanag ni Elias. Hindi, huwag mong sabihin yan. Parang awa mo na. Huwag mo kong iwan sa dilim. Hikbi naman ni Rosita. Paalam. Siguro sa ibang buhay, sa ibang pagkakataon, magagawa nating maging masaya nang walang humahadlang. Huling sambit ni Elias bago siya tumalikod habang pinapanood ang paglayo ng lalaki sa ilalim ng ulan. Lumipas ang 5 taon at muling magtatagpo ang kanilang mga landas sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Hindi ko akalaing makikita kitang muli sa ganitong lugar. Mahinang simila ni Elias habang nakatitig sa babaeng nasa harap niya. Maliit ang mundo para sa 2 taong pilit na tumatakas sa isa't isa. Matapang na sagot naman ni Rosita habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang baso. Iba ka ngayon. Ibang-iba sa Rosita na iniwan ko sa gitna ng ulan noon. Nagmamasid ni Elias sa magarang suot ng dalaga. Natuto lang akong tumayo sa sarili kong mga paa dahil wala ng kamay na pwedeng humawak sa akin. Mapait na wika ni Rosita. Nagawa mo ba? Naging masaya ka ba sa naging desisyon nating dalawa? Tanong ni Elias na may bakas ng pangungulila sa boses. Ang kaligayahan ay para lang sa mga taong walang itinatagong lihim, Elias, at alam nating dalawa na hanggang ngayon nakatali po rin tayo sa nakaraan. Seryosong sagot ni Rosita. Narito ako para ayusin ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para sa atin. Pabulong na sabit ni Elias habang sinusubukang lumapit. Huli na, Elias. Ang babaeng minahal mo noon ay matagal na ring namatay kasabay ng mga pangako mo. Huling wika ni Rosita bago siya tuluyang lumakad palayo at iwanan ng lalaki sa gitna ng karamihan. Hindi mo pwedeng talikuran ang usapang ito, Rosita. Bakit ka ba umiiwas sa akin? Galit na tanong ni Elias. Tapos na tayo. 5 taon na ang nakalilipas. Sigaw naman ni Rosita habang pilit na kumakawala. Kung tapos na tayo, bakit hanggang ngayon ay hindi mo ako matingnan ng diretso sa mga mata? Bakit may takot sa mga tingin mo? Pag-uusisa ni Elias. Hindi takot ang nakikita mo kundi puot. Puot dahil iniwan mo ako nung kailangan kita. Sagot ni Rosita na nagsisimula ng manginig ang boses. Ginawa ko iyon para iligtas ka. Hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi ako umalis, mapapahamak ka sa kamay ng mga kaaway ng pamilya ko. Paliwanag ni Elias. Pero hindi mo man lang naisip na may naiwan ka? Na may hindi ka alam bago ka maglaho na parang bula? Mangingiyak-ngiyak na wika ni Rosita. Anong ibig mong sabihin? Anong hindi ko alam, Rosita? Tanong ni Elias na biglang kinabahan. May anak tayo, Elias. May anak tayong lumaking walang ama dahil sa kaduwagan mo. Hiyaw ni Rosita sa gitna ng kanyang paghahagulgol. Ano? Hindi ito maaari. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gulantang nasambit ni Elias habang dahan-dahang napapaatras. Dahil pinili mong mawala at ngayong maayos na ang buhay namin, huwag na huwag kang susubok na guluhin muli ang mundo namin. Huling banta ni Rosita bago siya tuluyang bumagsak sa sahig sa sobrang iyak. Isang hapon matapos mamasyal sa mall ng mag-ina. Sa wakas, nakauwi na rin tayo. Anak, pumasok ka na sa silid mo at magpalit ng damit. Malambing na utos ni Rosita habang inilalapag ang kanyang gamit. Opo mama, maglalaro po muna ako sa loob. Masayang sagot ng bata bago marinig ang yabag ng kanyang pagtakbo paakyat. Alam kong sinundan mo kami hanggang dito. Lumabas ka na, Elias. Huwag kang magtago sa dilim. Hindi ko matiis na hindi ka makausap ng maayos. Pagkatapos ng nalaman ko, parang gumuho ang mundo ko.
Seryosong sagot na Elias habang dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Pero anak ko rin siya, Rosita. May karapatan akong makilalang sarili kong dugo at laman. Giit naman ni Elias na may halong sakit sa boses. Karapatan? Nawala ang lahat ng karapatan mo nung gabing mas pinili mong talikuran ng responsibilidad mo. 5 taon, Elias. 5 taon akong nagpakapagod para lang mabuhay siya ng maayos. Nandito na ako ngayon. Handa akong puna ng lahat ng pagkakulang ko. Hayaan mo lang akong maging ama sa kanya. Pagsusumamo ni Elias habang sinusubukang hawakan ng kamay ng dalaga. Hindi ganun kadali yun. Hindi mo basta lamang mapapalitan ng 5 taon na pangungulila namin. Mapait na wika ni Rosita habang dahan-dahang lumalayo. 1 linggo nang lumipas pero hindi pa rin sumasagot si Elias sa mga tawag ko. Sabi niya aayusin niyang lahat. Pero bakit parang bigla siyang nawala na parang bula? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito, Rosita. Pero nakita ko ang balita sa dyaryo at social media. Si Elias, ikinasal na siya kahapon sa anak ng mga Valderrama na si Margaret. Malungkot na balita ng kanyang kaibigan. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Elias. Nangako siya sa akin at sa anak namin. Sigaw ni Rosita habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod. Lilipad na sila patungong Amerika mayong gabi para doon na manirahan. Rosita, kalimutan mo na siya. Ginamit ka lang niya. Dagdag pa ng kanyang kaibigan. Hindi alam ni Rosita habang siya ay humahagulgol sa sakit ay naroon si Elias sa loob ng isang madilim na sasakyan. Suot ang kanyang wedding ring at umiiyak ng tahimik. Patawarin mo ko, Rosita. Kailangan ko itong gawin dahil ito lang ang tanging paraan para maisalba ang negosyo ng pamilya ko at hindi tayo habulin ng mga pinagkakautangan ni Papa. Mas mabuti nang magalit ka sa akin, basta ligtas kayo ni Santiago. Pabulong na sambit ni Elias habang papalayo ang kanyang sasakyan patungong airport. Lumipas ang 1 taon. Mama, tingnan mo! Ang ganda ng drawing ko! Kasama natin si Tito Michael. Masayang bida ng batang si Santiano habang ipinapakita ang kanyang gawa. Napakaganda naman yan, anak. Talagang mahal na mahal mo si Tito Michael mo, no? Malambing na sagot ni Rosita habang hinahaplos ang buhok ng anak. Rosita, handa ka na ba? Baka malate tayo sa dinner natin. Bungad ni Michael habang dahan-dahang pumasok sa kanilang sala. Handa na kami, Michael. Salamat sa paghihintay sa amin. Nakangiting tugon ni Rosita. Iba na ang kanyang mga mata. Wala na ang lungkot. Pinalitan na ito ng kapayapaan. Alam mo naman na kahit habang buhay, maghihintay ako sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maging katuwang mo. Seryosong pahayan ni Michael habang hinahawakan ng kamay ni Rosita. Michael, hindi madali ang sitwasyon ko. May anak ako. May nakaraan akong bitbit. Pag-aalinlangan ni Rosita. Hindi ko lang gustong pakasalan ka, Rosita. Gusto ko ring maging ama kay Santiago. Tatanggapin ko ang lahat sa'yo. Ang iyong bukas, ang iyong ngayon, at pati na ang iyong kahapon. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa inyo. Tapat na pangako ni Michael. Salamat, Michael. Siguro nga, ikaw ang sagot sa mga dalangin ko noong akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Handa na akong magsimula muli. Kasama ka. Sagot ni Rosita habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng lalaking muling nagturo sa kanya kung paanong mahalan. Napakaganda mo, Rosita. Parang isang panaginip na sa wakas. Heto na tayo sa harap ng altar. Bulong ni Michael habang dahan-dahang itinataas ang belo ng kanyang mapapangasawa. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo ko, Michael. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Maluha-luhang sagot naman ni Rosita habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Ang simbahan ay napuno ng mga puting rosas at nagniningning na mga dekorasyon. Si Michael ay nagmamay-ari ng pinakamalalaking jewelry shop sa kanilang lugar. Hindi tinipid ni Michael ang singsing na isinuot niya kay Rosita, isang dambuhalang brilyante na sumisimbolo sa kanyang wagas na pag-ibig. Ipinapangako ko,
sa harap ng Diyos at ng ating anak na si Santiago, na ikaw lang ang iibigin ko. Poprotektahan ko kayo habang buhay. Tapat na panata ni Michael bago nila salyuhan ang kanilang sumpaan ng isang matamis na halik. Matapos ang engranding selebrasyon, lumipad ang mag-asawa patungo sa isang pribadong isla para sa kanilang honeymoon. Isang marangyang villa na nakaharap sa dagat ang naging saksi sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. "Pagod ka ba, asawa ko?" Malambing na tanong ni Michael habang niyayakap si Rosita mula sa likuran. "Pagod pero punong-puno ng saya ang puso ko. Hindi ko akalain na magiging ganito tayo kaperpekto," sagot ni Rosita habang humihilig sa dibdib ni Michael. Dahan-dahang binuhat ni Michael si Rosita patungo sa kanilang kama na puno ng mga rose petals. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ramdam ang init ng kanilang pagmamahalan. "Dito sa piling ko, hinding-hindi ka na muling luluha. Akin ka na, Rosita, habang buhay." Pabulong na sambit ni Michael bago dahan-dahang ilapat ang kanyang mga labi sa noo at sa labi ng asawa. Sa gabing iyon, tanging ang tunog ng dagat at ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Isang gabi ng pag-iisa, pagpapadama ng tunay na pag-ibig at pagbuo ng mga bagong pangarap. Ang bawat haplos at yakap ay puno ng respeto at pagpapahalaga. Isang matamis na pagsasama na walang hangganan. Lumipas ang mga taon na tila isang magandang panaginip para kay Rosita. Sa piling ni Michael, natagpuan niya ang katahimikan at seguridad na dati ay pinapangarap lamang niya. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng isang napakagandang anak na babae. Pinangalanan nila itong Sofia. Si Sofia ang naging prinsesa ng tahanan, ang batang nagpatingkad palalo sa pagmamahalan ni Rosita at Michael. "Tingnan mo ang ating anak, Michael. Kamukhang-kamukha mo siya kapag natutulog." Manambing na wika ni Rosita habang nakamasid sa sanggol. "Siya ang simbolo ng ating bagong simula, Rosita. Ibibigay ko sa inyo ang lahat," sagot naman ni Michael habang hinahalikan ang noo ng asawa. Makalipas ang 2 taon, muling biniyayaan ang mag-asawa. Isang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan nilang Michael Jr. Si Junior ang naging katuwang ni Santiago sa paglalaro at tila kumpleto na ang pamilya nila. Ang mga jewelry shop ni Michael ay lalong lumago at wala na silang mahihiling pa. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang hindi inaasahang dilim ang dahan-dahang lumalapit. Nagsimula ito sa mga simpleng reklamo ni Michael. Noong una, akala nila ay dahil lamang ito sa pagod sa pagpapatakbo ng kanilang malaking negosyo. "Michael, bakit parang wala kang ganang kumain? Niluto ko ang paborito mong ulam." Pag-aalala na tanong ni Rosita. "Pagod lang ito sa opisina, asawa ko. Medyo masama lang ang pakiramdam ko at parang laging nanghihina ang mga binti ko," sagot ni Michael, pilit na nangungiti para hindi mag-alala ang asawa. Ngulit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalala ang nararamdaman ni Michael. Madalas na siyang makitang hinihinal kahit maikli lang ang nilalakad. Napansin din ni Rosita na tila namamanas ang mga paa at kamay ng kanyang asawa. Ang dating masiglang si Michael ay unti-unting nangangayapat at namumutla. Madaling araw, nagising si Rosita sa tunog ng malakas na ubo mula sa banyo. Natagpuan niya si Michael na nakahawak sa lababo, habol ang hininga at halos hindi na makatayo. "Michael, anong nangyayari sa'yo? Pumunta na tayo sa ospital, ngayon din," sigaw ni Rosita na puno ng takot. Sa loob ng ospital, binalot ng kaba si Rosita habang hinihintay ang resulta ng mga test. Yakap-yakap niya ang sanggol na si Junior, habang si Santiago naman ay nakahawak sa kanyang kamay. Paglabas ng doktor, bakas sa mukha nito ang bigat ng balita. "Mrs., kailangan nating mag-usap ng seryoso tungkol sa kondisyon ni Michael," simula ng doktor. "Dok, ano ko ang nangyayari sa asawa ko? Bakit siya biglang nagkaganito?" tanong ni Rosita na naninginig ang boses. Batay sa aming mga pagsusuri, ang mga kidney o bato ni Michael ay hindi na gumagana ng maayos. Chronic kidney disease stage 5 ang kanyang kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit siya namamanas, mabilis mapagod at nahihirapang huminga dahil sa tubig na naiipon sa kanyang baga.
paliwanag ng doktor. Parang gumuho ang mundo ni Rosita sa kanyang narinig. Anong dapat nating gawin? Gagawin ko ang lahat, Dok, kahit magkano magbabayad kami. Sa ngayon, kailangan na siyang sumailalim sa dialysis. Kailangan nating linisin ang kanyang dugo gamit ang makina dahil hindi na ito kayang gawin ng kanyang katawan at kailangan niya ito gawin ng regular, 3 beses sa isang linggo. Seryosong sagot ng doktor. Pumasok si Rosita sa silid ni Michael. Nakita niya ang kanyang asawa na nakahiga. Maraming tubo ang nakakabit at bakas ang labis na panghihina. Patawarin mo ko, Rosita. Pabulong na wika ni Michael nang makita ang kanyang asawa. Akala ko ay malakas ako. Magkasama nating lalabanan ito. Hindi kita iiwan gaya ng hindi mo pag-iiwan sa amin ni Santiago. Sagot ni Rosita habang hinahalikan ng kamay ng asawa. Basang-basa ang luha ng kanyang mga pisngi. Paano ang mga bata? Paano si Junior? Kasi silang lang niya pero heto ang tatay niya, mahina na. Mapait na wika ni Michael, may mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luhang hindi para sa sarili, kundi para sa pamilyang baka maiiwan niya. Lalaban ka, Michael, para kay Sofia, para kay Junior, para kay Santiago at para sa akin. Huwag kang susuko dahil ikaw ang pundasyon ng pamilyang ito. Pagpapatatag ni Rosita, kahit sa loob niya ay nadudurog din siya. Dito nagsimula ang bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat pagpunta sa dialysis center ay nagiging bahagi na ng kanilang routine. Sa kabila ng yaman at tagumpay sa negosyo, napagtanto ni Rosita at Michael na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang bawat segundong magkasama sila at ang bawat hininga. Sa loob ng dialysis center, tila naging pangalawang tahanan na nina Rosita at Michael ang bawat sulok nito. Isang umaga, punong-puno ng pag-asa si Rosita dahil sa wakas, matapos ang mahabang paghihintay, mayroon ng kidney donor na tugma kay Michael. Kaunti na lang, Michael. Kapag natapos ang operasyon, makakapasyal na ulit tayo sa iba't ibang bansa kasama ang mga bata. Makakabalik ka na sa pagpapatakbo ng mga jewelry shop mo. Nakangiting wika ni Rosita habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Sana nga, Rosita. Gusto ko pang makitang lumaki si Sofia at si Junior. Gusto ko pang ihatid sila sa school. Mahinang sagot ni Michael, bakas ang pagod sa kanyang boses. Ngulit sa kalagitnaan ng kanyang dialysis session, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang regular na tunog ng makina ay napalitan ng mabilis at nakakarinding alarm. Michael? Michael, anong nangyayari? Sigaw ni Rosita nang makitang namimilipit sa sakit si Michael habang nakahawak sa kanyang dibdib. Mrs., lumabas po muna kayo. Emergency. Code Blue. Sigaw ng mga nurse habang nagkakagulo sa loob ng silid. Napasandal si Rosita sa pader nang nasa labas ng kwarto. Nanlalamig ang mga kamay at walang tigil ang pagtulo ng luha. Nakita niya ang mga doktor na pilit isinasagawa ang CPR kay Michael. Isang atake sa puso. Ang mahinang katawan ni Michael ay hindi na kinaya ang stress ng dialysis at ang komplikasyon ng kanyang sakit. Michael, huwag mong gawin ito sa amin. Huwag ngayon. Bulong ni Rosita sa gitna ng kanyang panalangin. Ngunit ang mahabang tunog ng monitor ang nagtapos sa lahat. Time of death. 10:45 a.m. Parang gumuho ang langit at lupa para kay Rosita. Ang lalaking sumagip sa kanya mula sa dilim, ang lalaking tumanggap sa kanyang nakaraan at nagbigay ng bagong buhay, ay wala na. Sa isang saglit, ang pangarap nilang magkasamang tumanda ay naglaho na parang bula. Ang burol at libing ni Michael ay dinaluhan ng napakaraming tao. Mga kaibigan, pamilya at mga empleyado ng kanyang mga jewelry shop. Ngunit sa gitna ng karamihan, pakiramdam ni Rosita ay nag-iisa siya. Nakatingin siya sa 3 niyang anak. Si Santiago na pilit nagpapakamatapang. Si Sofia na umiiyak. At ang maliit na si Michael Jr. na wala pang muwang sa nangyayari. Mama, bakit ayaw nang gumising ni Papa? Tanong ni Sofia habang nakatitig sa kabaong. Hindi alam ni Rosita kung paano sasagutin ang anak. Hinakap na lamang niya ang 3 ng mahigpit.
Wala na si Papa mga anak, pero pangako ko, hindi ko kayo pababayaan. Kakayanin natin ito. Bulong ni Rosita kahit sa loob niya ay hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas. Lumipas ang mga taon. Ang dating mahinhin at tila laging umaasa sa iba na si Rosita ay nagbago. Siya na ngayon ang tumatayong reyna ng kanilang tahanan at ng negosyong alahas na iniwan ni Michael. Sa simula, maraming nagduda sa kanyang kakayahan. Misis, baka mas mabuting ibenta na lang ang negosyo. Hindi madaling magpatakbo ng ganito kalaking kumpanya. Mungkahi ng ilang kaibigan. Hindi ko ibebenta ang pinaghirapan ng asawa ko para ito sa kinabukasan ng mga anak ko. Matapang na sagot ni Rosita. Sa umaga, siya ay isang striktong negosyante na humaharap sa mga supplier at kliyente. Sa gabi naman, siya ay isang mapagmahal na ina na nagtuturo ng assignment at nag-aalaga sa kanyang mga anak. Walang gabing hindi niya tinitingnan ng larawan ni Michael sa kanyang tabi. Michael, ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Gabayan mo ako. Madalas niyang sambit sa dilim. Nagbunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Lumaki ang kanilang mga jewelry shop at naging isa sa pinakakilala sa bansa. Pero higit pa sa yaman, ang pinakamalaking tagumpay ni Rosita ang kanyang mga anak. Naging witness ang bawat taon sa mga graduation ceremony. Una ay si Santiago na nagtapos bilang isang arkitekto. Para sa iyo ito, Ma, at para kay Papa. Wika ni Santiago habang isimusuot ang kanyang toga cap sa kanyang ina. Sumunod naman si Sofia na nagtapos ng kursong Business Administration para tulungan ang kanyang ina sa negosyo. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa sakripisyo mo, Mama. Pasasalamat ni Sofia. At sa huli, ang bunso na si Michael Jr. na nagtapos bilang isang doktor. Gusto kong makatulong sa mga taong may sakit, gaya ng naging sakit ni Papa. Seryosong pangako ni Junior sa kanyang graduation day. Si Rosita ay nakatayo sa harap ng puntod ni Michael kasama ang 3 matatagumpay na niyang anak. Ang hangin ay malamig pero ang kanyang puso ay mainit sa saya. Michael, natupad ko na ang pangako ko. Nakapagtapos na silang lahat. Maayos na ang buhay nila. Siguro naman, pwede na akong magpahinga ng konti, no? Nakangiting wika ni Rosita habang may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Luhang hindi na dahil sa pait, kundi ng tagumpay at pagmamahal na walang hanggan. Nakaluklo si Rosita sa kanyang paboritong silya sa balkonahe ng kanilang malaking tahanan. Ang bahay na dati ay punong-puno ng tawanan ng kanyang 3 anak ay tila naging masyadong malawak at tahimik ngayon. Si Santiago, Sofia at Junior ay may kanya-kanya na ring buhay at matatagumpay na karera. Tanging 2 kasambahay na lamang ang kasama ni Rosita na naging saksi sa kanyang katatagan sa loob ng mahabang panahon. Kinuha ni Rosita ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang friend request ang bumungad sa kanya. Sa unang tingin, hindi niya agad nakilala ang nasa larawan. Isang lalaking may mga puting buhok na, may mga kulubot sa paligid ng mata at bakas ang pagod ng panahon. Pero nang binasa niya ang pangalang, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Elias Valderrama. 14 na taon na ang nakaraan sa kanila ni Elias. Nanginginig ang mga daliri ni Rosita. Maraming alaala ang biglang bumalik. Ang ulan, ang sakit, ang pag-alis nito ng walang paalam. Pero sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Rosita na wala na ang dating puot. Ang tanging naiwan ay ang kuryosidad at ang kagustuhang magkaroon ng tuldok ang lahat. Dahan-dahang pinindot ni Rosita ang confirm. Hindi lumipas ang 1 minuto, isang mensahe ang pumasok. Rosita, kumusta ka na? Hindi mo alam kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko habang hinihintay kong i-accept mo ako. Akala ko, hindi mo na ako mapapatawad. Huminga ng malalim si Rosita bago nag-type sa kanyang cellphone. Matanda na tayo, Elias. Ang galit ay para lang sa mga taong may oras pa para magtanim ng sama ng loob.
kumusta ka na rin? Narito ako ngayon sa Pilipinas. Nag-iisa na lang. Rosita, ang totoo niyan, kaya ako nagparamdam ay dahil gusto kong humingi ng tawad ng formal. Alam kong napakaduwag ko noon. Sinunod ko ang mga magulang ko para sa negosyo, pero sa bawat araw na kasama ko si Margaret sa Amerika, ikaw at si Santiago ang iniisip ko. Napatitig si Rosita sa screen. Nararamdaman niya ang katapatan sa bawat salitang ipinapadala ng lalaki. Balita ko, napalaki mo ng maayos ang anak natin at nabalitaan ko rin ang tungkol kay Michael. Napakabuti niyang tao para sa inyo. Hiyang-hiya ako sa kanya at hiyang-hiya ako sa iyo. Hindi na kailangan ng hiya, Elias. Michael was the best thing that happened to me when I was broken. At ngayong wala na siya, natutunan ko ng tumayo mag-isa. Napatawad na kitang matagal na, para sa ikatatahimik ng puso ko. Salamat, Rosita. Hindi mo alam kung anong lunas ang ibinigay mo sa akin ngayong gabi. Pwede ba tayong maging magkaibigan, kahit man lang sa mga huling yugto ng ating buhay? Ngumiti ng bahagya si Rosita habang nakatingin sa portrait ni Michael na nakasabit sa dingding ng kanyang sala. Tila ba nakikita niya ang pagsang-ayon sa mga mata ng yumaong asawa. Magkaibigan, Elias? Siguro panahon na para buksan ang bagong pahina na wala ng dalang pait. Mag-usap tayo, gaya ng mga matatandang magkakilala na marami ng kwentong dala. Mula sa gabing iyon, naging madalas ang kanilang pag-uusap sa chat. Nagpapalitan sila ng mga litrato ng kanilang mga anak at apo. Nagkukwentuhan tungkol sa mga gamot na iniinom nila para sa high blood at rayuma. Ang dating mapait na nakaraan ay unti-unting naging isang matamis na pagkakaibigan na binuo ng pag-uunawa at pagtanggap. Natanto ni Rosita na ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo. May pag-ibig na nagbibigay ng pamilya, may pag-ibig na nagtuturo ng sakripisyo, at may pag-ibig na sa huli ay nagbibigay ng kapatawaran. Isang hapon, nasan na kaya siya? Sa tapat ng fountain kami magkikita. Bulong ni Rosita habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Suot niya ang isang eleganting floral dress at kahit 60 taong gulang na, bakas pa rin ang ganda na minahal ng maraming tao noon. Rosita. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Rosita at doon ay nakita niya si Elias. 61 taong gulang na ito. Nakasuot ng malinis na polo shirt at may dalang isang maliit na bouquet ng mga sariwang bulaklak. Sandaling tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang 14 na taon na hindi pagkikita ay tila napawi sa isang sulyap lamang. Elias, ikaw na nga. Nakangiting wika ni Rosita habang nararamdaman ang bahagyang bilis ng kanyang tibok ng puso. Isang pakiramdam na akala niya ay hindi na niya muling mararanasan. Para sa'yo, pasensya na kung late ako. Medyo mabagal na akong maglakad kumpara noon. Biro ni Elias sabay abot ng bulaklak. Mula sa araw na iyon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi na nila kailangan ng marangyang dinner o mga mamahaling regalo. Sapat na sa kanila ang maglakad-lakad sa mall, mag-window shopping at kumain sa mga paborito nilang restaurant. Alam mo, Rosita, kahit senior citizen na ako, kinakabahan pa rin ako tuwing susunduin kita. Pag-aamin ni Elias habang magkatabi silang nakaupo sa isang bench sa mall, pinapanood nila ang mga batang nagtatakbuhan. Tumigil ka nga, Elias, para tayong mga teenager niyan. Tatawa-tawang sagot ni Rosita pero hindi niya maikakailay ang pamumula. Minsan naman, makikita silang magkasamang nagsisimba sa Quiapo o sa Baklaran. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nagdarasal. Pasasalamat sa pagkakataong muling maging bahagi ng buhay ng isa't isa. Pagkatapos ng misa, hindi mawawala ang tradisyon nilang bumili ng kakanin sa labas ng simbahan. Masarap pa rin pala ang bibingka, lalo na kapag ikaw ang kasama kong kumakain.
Wika ni Elias habang dahan-dahang pinupunasan ang mantsa ng asukal sa gilid ng labi ni Rosita gamit ang kanyang panyo. Ang dami mong alam na hirit, Elias. Saan mo ba natututunan yan? Tanong ni Rosita na may halong kilig. Sa panunood ng mga teleserye sa hapon. Para kapag nagkita tayo, may baon akong banat. Sagot ni Elias na naging dahilan ng kanilang sabay na pagtawa. Sa bawat pasyal nila, tila bumabalik ang kanilang lakas. Ang rayuma at sakit ng katawan ay pansamantalang nalilimutan sa tuwing magkausap sila tungkol sa kanilang mga anak at mga apo. Mga pangarap na hindi nila natupad noon, pero ngayon ay naisa sa katuparan na sa simpleng paraan. Salamat, Rosita. Salamat dahil tinanggap mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Akala ko, tatanda akong mag-isa at malungkot. Pero heto tayo ngayon, namamasyal na parang walang iniisip na problema. Seryosong wika ni Elias habang naglalakad sila papalabas ng mall. Ang kanyang kamay ay protektadong nakahawak sa siko ni Rosita. Salamat din, Elias. Dahil sa iyo, napatunayan ko na ang puso ay hindi tumitigil sa pagtibok para sa kasiyahan. Kahit anong edad pa natin, sagot ni Rosita. Nakatayo sina Elias at Rosita sa dalampasigan habang pinagmamasda ng unti-unting paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay tila nagbibigay ng basbas sa dalawang taong muling pinagtagpo ng tadhana pagkatapos ng ilang dekadang pagkakalayo. Rosita, basag ni Elias sa katahimikan. Huminto siya at hinarap ang babaeng naging dahilan ng kanyang mga pangarap at pagsisisi. Sa loob ng 40 taon, marami na akong pagkakamali. Marami nang sinayang na oras. Pero sa tuwing kasama kita ngayon, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata. Hinawakan ni Elias ang nanginginig na kamay ni Rosita. Bakit kaya hindi na lang tayong dalawa ang magpakasal? Gusto kong ikaw pa rin ang makasama ko hanggang sa aking huling hininga. Gusto kong puna ng lahat ng taon na wala ako sa tabi mo. Napaawang ang labi ni Rosita. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Mga luhang hindi na bunga ng sakit, kundi ng labis na kagalakan. Elias, sigurado ka ba? Matatanda na tayo. Wala sa edad ang pag-ibig, Rosita. Masaya ako dahil binigyan tayo ng pagkakataon ganito. Payagan mo akong maging asawa mo sa huling yugto ng ating buhay. Pagsusumamo ni Elias. Sa pagtanggo ni Rosita, isang matamis na oo ang lumabas sa kanyang mga labi habang dahan-dahang pumapatak ang kanyang mga luha. Isang simple ngunit napaka-ingranding kasalan ang naganap. Sa loob ng simbahan, naroon ang lahat ng kanilang mga anak. Nakatayo ng may paggalang si Santiago, ang arkitekto, si Sofia ang matagumpay na negosyante, at si Michael Jr. ang doktor. Naging napaka-espesyal ng sandaling iyon, lalo na para kay Santiago na nagkatuluyan ang kanyang tunay na mga magulang. Habang naglalakad si Rosita sa altar, si Santiago ang umalalay sa kanyang ina. Sa harap ng altar, nagkatitigan si Elias at ang kanyang tunay na anak na si Santiago. Walang kailangang sabihin, sa isang mahigpit na yakap at pagtanggo, naramdaman ang pagpapatawad at pagtanggap ng isang anak sa kanyang ama. Alagaan mo ang mama pa? Pabulong na wika ni Santiago. Doon ay tuluyang naluha si Elias habang tinatanggap ang kamay ni Rosita. Sa harap ng Diyos, muling nangako ang dalawa. Hindi na ito pangako ng mga batang puno ng pangarap, kundi pangako ng dalawang taong nakaranas ng hagupit ng buhay, ngunit piniling magmahal muli. Sabi nga nila, first love never dies. Maaaring magkalayo ang dalawang tao, maaaring magkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya at tahakin ang iba't ibang landas. Ngunit kung ang dalawang puso ay nakatadhana,
Gagawa at gagawa ang langit ng paraan upang sila ay muling magtagpo. Ipinakita ni na Elias at Rosita na ang pagpapatawad ay susi sa katahimikan at ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung sino ang nararapat para sa isa't isa sa tamang panahon. Ang pag-ibig ay hindi lamang para sa mga bata at nagsisimula pa lang. Ito ay para rin sa mga pusong handang maghintay hanggang sa dapit hapon. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Elias at Rosita. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.